Hey guys, it's me again, Chris, and gaya ng sabi ko sa last video ko, dun sa camping sa may Cafe Salvacion, I'll be talking about other stuff related to camping. Sa video na to, I will introduce yung 4 na pinaka-common na nuts na ginagamit ko when I go camping. Itong mga nuts na to ginagamit ko kapag nagsiset up ako ng canopy or awning. Ginagamit ko din siya if I need to tie something sa puno. So watch the video, I'm sure you will learn something new. If you're already an expert in nuts and you want to share some of the nuts you use sa community, please, by all means, mag-comment kayo down below. Okay, so let's get started. Yung pinakaunang nut na ipapakita ko sa inyo is known as the king of all nuts. Ang tawag dito is bowline or bowline hitch. The reason why it's the king of all nuts is siya yung pinaka-common na ginagamit when you want to tie a rope sa isang bagay. For example, sa puno, or in this case, I use this most commonly sa grommets nung tarp para maitali ko yung awning ko and mapeg ko sa ground. Ang ipapakita ko sa inyo dito sa video is kung paano magtali from left to right. Yung left side will be the static line, hindi gagalaw, and yung right yung moving, yun yung gagalaw natin na line, okay? So, left to right, pwede mo rin baliktarin to if you want, just follow the same concept, okay? So, in this case, gagawa tayo ng letter B. Make sure pa ilalim, hawag pa ibabaw. Dapat sa ilalim yung loop, okay? Now, kapag nailagay mo na yung letter B na yan, ang gagawin mo lang is padadaanin mo sa butas mula sa likod and sa likod uli nung static line and pataas dun sa may bilog ulit, okay? And ayusin mo lang siya and that's it. That's your bowline hitch. Now, maganda to kasi kahit anong hila mo dyan, kahit anong tension mo dyan, madali pa rin siyang tanggalin. May mga nuts kasi na kapag hinila mo, after that, sobrang imposible nang tanggalin yung pagkakatali. Ito hindi, sobrang dali. Meron tong isang variation na ipapakita ko rin sa inyo wherein mas mapapadali pa yung pagkalas dito sa bowline hitch, okay? And to do that, lalagyan lang natin siya ng tag or bite para mas madali siya tanggalin. So, same process lang. Gawa ka ng letter B. Kung left to right ka, kung right to left naman, letter D. Gawa ka ng letter B, pailalim. Okay. Ayan. And pasok mo yung moving line mula sa likod. Daan ka ulit sa likod ng static line. Ngayon, bago mo ipasok dun sa butas, sa pataas, yan, gagawa ka lang ng bite. Okay, saka may pasok and ayusin mo yung line. And that's it. Yan na yung bowline or bowline hitch mo na may quick release. So, kung gusto mong kalasin yan, all you need to do is pull this tag. Okay, like so. Hilahin mo lang yan and yan na. Ganun kasimple. Pwede mo na siyang baklasin kaagad. Okay, yung next nut naman na ipapakita ko sa inyo is called the Siberian hitch. Bakit Siberian hitch? Kasi diba Siberia malamig and most of the time naka-gloves yung mga tao doon and mahirap mag-tie ng nuts kapag naka-gloves ka. Actually, mas maganda to kung sa puno mo itatali kasi self-tightening nut siya eh. Habang hinihila mo siya, mas sumisikip siya sa pagkakatali dun sa object na pinagtalian mo. So, if that's what you're looking for, if magtatali kayo sa puno, gagawa kayo ng clothesline or ridge line para sa tarp nyo, this will be the way to go. So, ito, sobrang dali lang nito. Ang gagawin mo lang, ipapatong mo yung dalawang line sa kamay mo, yung static at saka yung moving line. Tapos yung moving line, itatali mo sa likod ng daliri or kamay mo, like so. Kapag naitali mo ng ganyan, twist mo lang, and then hihilahin mo yung dulo ng moving line. Tapos gagawa ka na ng pipe para meron kang quick release, okay? So yan. Kapag nagawa mo yan, all you need to do is pull on the static line. And mapapansin nyo, kapag tama yung pagkagawa nyo, iikot yung nut eh. Iikot yan from left to right. Ayan o. Tignan nyo. So, iikot siya. That means you're doing it right. Tama yung pagkagawa nyo nung Siberian hitch. Alright? Again, pakita ko sa inyo kung paano. It's very simple. Very, very easy to make. Very easy din na tanggalin. Ayan. So, nakita nyo diba umiikot siya. So, again, that's a very, very good and useful nut to learn kapag may gusto kang itali sa puno. Next naman, the next two, these nuts are what I call tension nuts. Okay? Saan magandang gamitin to? Maganda tong gamitin kapag, di ba sabi ko sa last video ko, kapag wala kang tensioner dun sa paracord mo, tuwing magpapeg ka ng awning. These two nuts that I'm gonna show you is something that you can use to act as tensioners. Okay? Yung una is what they call the taut line hitch. Ang maganda dito is, pwede nyo siyang i-adjust kung saan nyo gusto. Hindi siya gagalaw. Pag hinila nyo siya, it will
will stay in place as long as you do it right. So papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So all you need to do, again, from left to right, is hold your static line and your moving line. Ipatong niyo yung moving line nyo doon sa ibabaw ng static line and gawa kayo ng dalawang loops. Papasok. There you go. 1, 2. And then yung panghuli, padadaanin nyo sa likod ng static line. And pwedeng straight siya kung gusto nyo. Or again, pwede nyo siyang lagyan ng bite para meron siyang quick release. Okay? So, pag nailagay nyo na yan, i-adjust nyo lang kung saan nyo siya gustong ilagay. And that's it. Pag hinila nyo yan, hindi siya magta-tighten ha. I-adjust nyo yung pinaka-static line kung saan nyo siya gusto mag-stay. So, maganda siya as tensioner kapag nagpepeg kayo ng tarp. Now, yung next naman na ipapakita ko sa inyo is probably, I think, is the best knot that you can use when you want to secure anything. Kahit ano. Ang tawag sa kanya is trucker's hitch. So, normally ginagamit siya ng truckers to secure something sa truck nila. Pero pwede siyang gamitin sa iba't ibang applications. In this case, gagamitin natin siya kung may itatali tayo again sa puno or pwede rin sa peg kung gusto nyo. Kasi medyo OA yung force ito kasi ang trucker's hitch, let's say for example you pull 2 pounds of force, ang mangyayari is i-double niya yon, 2:1. So magiging 4 pounds of force na yung hila dun sa tali. So ganun siyang ka-effective. To do that, ganito lang siya. Okay, let me show you. Medyo tricky lang tong knot na to kasi kailangan mong gumawa ng slip knot. Now, kapag mali yung position ng slip knot mo, once ipasok mo yung moving line mo dun and hilahin mo, liliit yung slip knot. Magsisikip siya. And if that happens, mali yon. What you need to do is make sure na tama yung pinaglalagyan mo ng slip knot mo. I'm gonna show you how to do it. Kapag gagawa ng slip knot, okay lang gumagalaw yung sa part ng moving line. Huwag yung static cut. Kasi pag yung static yung gumagalaw, yun yung sumisikip. So to do this, gawa ka naman ng letter D pa ilalim. And from here, pasok mo yung daliri mo dyan sa may letter D. And then kukunin mo yung part ng moving line. Okay? Huwag sa static. Again, kapag sa static yung nahila mo, kapag hinila mo tong slip knot na to, sisikip siya. Ito, in this case, we did it right. Ayan. So, all you need to do is pull the remainder of the moving line para sumikip siya lalo. Okay, and then, pwede nyo siyang lagyan ng half knot lang or in this case, gagawa tayo ng quick release again. Kung mapapansin nyo, may ligaw sa quick release. Well, reason being is, of course, kapag nagpapakap ka na, mas magandang madali mong matatanggal yung knots mo kaysa mahirapan ka pa. So, might as well put quick releases dun sa mga ginagawa nyong knots to make it easier to remove once you need to pack up. Okay? So, yan siya. Again, papasok nyo lang yung dulo ng moving line sa loob ng slip knot and then kapag nakuha nyo yung tightness na gusto nyo, gawa ka lang ng bite dun sa dulo with a half knot. Okay? There you go. Again, sobrang daming paggamitan itong trucker's hitch. Nasa inyo na yan. I suggest you learn it kasi promise, marami kayong paggagamitan nito. Okay? Papakita ko rin sa inyo kung paano yung mali na sinasabi ko, yung ang kukunin yung line is yung sa static line. So you'd have a better understanding kung ano yung hindi nyo dapat gawin when you're trying to make your trucker's hitch. So ito, mamaliin ko Papansin nyo, kapag tama, ang gagalaw is yung moving line. Kapag mali, ang gagalaw is yung static line. Doon pa lang, dapat ma-identify nyo na kung tama o mali yung slip knot nyo, okay? Ayan, ito pag mali, tignan nyo. Ayan ang gumagalaw, di ba yung static line? Mali yan. So, tignan nyo. Pag ipasok ko dyan yung dulo ng moving line and hilahin ko yan, sisikip siya. Ayan. So, mali yan. You're not gonna do it right. So, again, gawa ka ng letter D and from the loop, kunin mo lang yung moving line to make sure na tama yung slip knot mo. Okay? Alright, so for the final knot na ipapakita ko sa inyo, and again, this is a bonus knot. I normally use this kapag sobrang haba ng paracord ko and I don't want to cut it. Sayang eh. As much as possible, ayoko nagpuputol ng tali. So in this case, papakita ko naman sa inyo yung tinatawag na sheep shank knot. There's two ways of doing this. Una ko muna papakita sa inyo is yung pinakamadaling way to do it. Kaso nga lang, ang challenge ko dito is hindi talaga exact yung mababawas na haba sa tali mo kung ganito yung gagawin mo. But it's very simple. Gawa ka lang ng tatlong identical knots. Okay? Natin dito, yung loop niya is from front to back. Okay? So tatlo yan. Yung nasa middle na loop, ipapasok nyo lang sa magkabilang dulo, sa right and dun sa left na loops. And then you can tighten it. Now, makikita nyo, yan na siya. Nabawas na yung line, umiksi siya. And if you want to secure itong loop na to, pwede yung padaanin yung dulo-dulo ng
tali nyo sa magkabilang loops, magkabilang dulo ng loops, or lagyan nyo ng carabiner, kayo ng bahala. Pero ito yung isang method na mas preferred ko kasi ito, mas accurate kung mababawas mong haba ng line or ng rope. Gagawa ka lang ng letter S sa ground, or in this case on my table, and then gagawa ka lang ng loop dun sa rope na nasa pinakababa. Tapos padadaanin mo yung gitna doon sa loop na yon, and vice versa. Sa taas naman, gagawa ka ulit ng isa pang loop and padadaanin mo yung nasa gitna doon sa loop na yon, and all you need to do is tighten it, and that's your sheep shank knot. Again, if you want to secure it, pwede kang gumamit ng carabiner, pwede nga stick eh, or pwede nyo padaanin yung magkabilang dulo ng rope nyo doon sa magkabilang loops na yon. Alright, that's it. Those are the 4 most common knots that I used, and yung last one is a sheep shank knot, and yun nga yung ginagamit ko if I want to lessen the length of the ropes that I'm using without cutting it. So maganda siya kasi hindi mo kailangan magputol ng tali. So I hope you find this video useful. If it helped you out, kindly hit like, share, and subscribe to the channel. The next video na gagawin ko is we're gonna answer the question na kailangan ko ba ng ground sheet, and then another video coming up is do I really need an awning or a canopy. So watch out for those videos. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Everybody love everybody. Peace.